Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nasaktan ng ama si Minda dahil nalaman nila na may nobyo na ito. Dahil dito ay masakit ang loob ni Minda sa nobyo dahil inamin sa ina na magnobyo sila. Kaya nang mag-usap sila ni Mon ay sinabi na mag-call off na muna sila. Kaya nagproblema si Mon at sinabi na pupunta ulit sa bahay nila Minda. Pero pinayuhan ng kaibigan. At ngayon sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pangarap, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Tumigil ka na lang na mag-aral dahil sayang lang ang ginagastos mo. At pag-asawain ko na kayo ng lalaking yon. Pero, sinabi Kaya ko na... sabihin mo sa magaling na lalaking yon na kausapin ko. Pero, Tay, sinabi ko na mag-call off muna kami. Ano? Kung ano ang sinabi ko, yon ang gawin mo. Yayain mo dito sa bahay at kakausapin ko ng masinsinan. Tutal, ganyan pala ang gusto mo. Ang makipagligawan. Sige, payagan na kita na makipag-asawa. Hindi, Tay. Huwag ninyo akong patigiling mag-aral. Huwag mo akong turuan, Minda. Kung ano ang sinabi ko, yon ang masusunod. Napakalaking problema ang lumabas sa pag-amin ni Mon sa nanay ko na magnobyo na kami, Eva. Ganun ba? Sinaktan ako ni Tay. At ngayon, gusto niyang magkausap sila ni Mon. Ano? Ang sinabi ni Tatay, doon ako naguguluhan. Ano ba yun? Patigilin raw akong mag-aral at magpakasal na raw kami ni Mon. Ano? Anong gagawin ko, Eva? Nakukuluhan ako. Nakita mo nang hindi mo ipinagkailang relasyon ninyo ni Minda? Kausapin ko ang mga magulang niya. Ano? Sabihin ko sa kanila na tapat ako sa anak nila at hindi hadlang ang aming relasyon para hindi kami makapagtapos. Hindi ibig sabihin na kung magnobyo na kami ay mag-aasawa na kami. Hindi ko alam sa inyo. At naaawa ako sa kaibigan ko dahil sinaktan siya ng tatay niya. Sa unang pagkakataon dahil sa nalaman nila na may nobyo pala.
kahit pinagbawalan na makinobyo ito. Ano ngayon ang plano mo, Pards? Pupunta ako sa bahay nila at kausapin ko ang mga magulang niya. Bilib na ako sa lakas ng loob mo? Tapat ako kay Minda. Ayaw kong mawala siya. O, ano, samahan ba kita? Hindi na. Salamat na lang. Pero baka saktan ka ng ama niya. Nakahanda ako. Ano man ang mangyari. Para mapatunayan kong tapat ako kay Minda. Ito na ang araw natin. Kung pumunta rito ang lalaki yun, huminahon ka sana. Iwasan mong makagawa ng makakasira sa iyo. Huwag kang mag-alala sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Sige, bahala ka. Hindi pwede ang gusto nila. Ayaw kong mangyari kay Minda ang nangyari sa atin. Ay, Para sa kinabukasan niya ang ginagawa natin na pag-iistrikto sa kanya. oo nga. Hindi naman tayo nagkulang sa pagpapaalala sa kanya kung bakit nagawa niya yun. Siguro gusto niya niyang mag-asawa. Parang naubusan ng lalaki. Magandang hapon po sa inyo. Ano ang iyong pagkatao? Ikaw na lalaki, ha? Mon po ang pangalan ko. Magtatapos na ako sa college sa taong ito. Kaya mo na bang buhayin ang anak ko? Ano po? Oo o hindi lang ang gusto kong sagot. Ano po ang ibig niyong sabihin? Kung kaya mo nang buhayin, iuwi mo na si Minda. Tay, Mga traidor kayo. hindi tatay. Hindi, ayokong sumama sa kanya. Ayoko pang mag-asawa. Ayaw mo pa pala. Pero bakit ka nakipagnobyo? Sinuway mo ang mga bilin namin sa'yo. Ang ibig sabihin ay gusto mo nang mag-asawa. Hindi naman po sa ganon, tatay. Tumahimik ka. Wala sanang problema kung sinunod mo kami. Huwag sana ninyo akong patigilan sa pag-aaral. Gusto kong makapagtapos. Hindi ako naniniwala dyan. Parang awan nyo na, tatay. Sige. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Itutuloy mo ang iyong pag-aaral. Pero hiwalayan mo ang lalaking ito. Huwag sana ninyo kaming paghiwalayin. Tumahimik ka. Kung ano ang sinabi ko, yon ang masusunod. At pumili ka, Minda. Mag-aaral ka o makipag-asawa ka. Wala nang pag-aaral na yan. Mga walang hiya kayo. Girl, I need you. I need your love. Anong nangyari, Pards? Pinaghihiwalay kami. Ano? Kung hindi daw kami maghiwalay, ay hindi nila patutuloyin na mag-aral si Minda. Yan ang problema. Ano ang desisyon ni Minda? Hindi pa kami nag-usap. Pinalis agad ako ng ama ni Minda. Sa kabilang banda, kahit karapatan ninyo, sana hindi mo inamin na may relasyon kayo. Kamali ako. Dahil hindi ko iningatan nung makita kami ng ina ni Minda. Sorry, pero
Bakla ka naman yata eh. Gusto ko lang naman mapalapit sa kanila, Pards. Yan ang dahilan na gusto ko silang makilala. Pero ang masama rin ang binunga niyan. Hindi pwede, Pards. Anong hindi pwede? Hindi pwede na maghiwalay kami ni Minda. Mahal na mahal ko si Minda. Kung mawawala siya sa akin, ay masisira lahat ng pangarap ko. Baka mabaliw pa ako. Ano? Ano ka mo? Kahit ano ang mangyari, ayaw mo ang lalaking yon na maging asawa ni Minda? Oo. May nalaman ako tungkol sa kanya at sa pamilya niya. Aba, ano ba yan? Di ba nag-aaral pa? At sabi ni Minda, magtatapos na rin ito. Ano bang nalaman mo? Nalaman ko, nakakulong pa lang ama niya. Ano? Diyos ko, paano na to? Bakit naman siya nabilanggaw? Nakapatay daw ng tao. Ha? Isang kriminal ang tatay niya. Kaya ayaw kong maging bahagi si Minda sa may dugong kriminal. Ay, kahit ako. Naku, ayaw ko rin. Ikaw na ang makipag-usap sa kanya. Baka hindi ko magustuhan ang sagot. Baka masaktan ko pa. Talagang masama ang loob ko sa hindi niya pagtupad sa bilin natin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Eva. Hindi ko may concentrate ang pag-aaral. Iyan ang masama. Kung masisira ang pag-aaral mo, mas lalo nang sasama ang loob ng mga magulang mo. At totoo ang sabi nila na masisira ang pag-aaral mo sa iyong pakikipagrelasyon. Ano naman ang gagawin ko, Eva? Ayokong mawala sa buhay ko, Simon. Ano? Baka ikamamatay ko rin pag naghiwalay kami. Iyan ang mali ngayon. Kung ako ikaw, kailangan nang magdesisyon ka kung ano ang priority mo. Akala ko, nakahanda ka na magsakripisyo sa itinitubok ng puso mo dahil lang sa mga pangarap at mga pangarap ng mga magulang mo. Ganyan ang sinabi ko, pero parang hindi ko kaya. Naku, Minda, matalino ka. Sa ganitong pagkakataon, kahit karapatan mo ang magmahal at mahalin, kailangan na gamitin mo ang iyong utak, hindi ang puso mo. Mabuti naman at nandito ka na, Minda. Gusto kitang makausap. Nay? Ala, magpahinga ka muna. Walang problema, Nay. Kung ano pong sabihin nyo na. Una, gusto mo pa bang ituloy ang iyong pag-aaral? O kaya sundin mo ang sinabi ng tatay mo na hiwalayan mo ang lalaking yon? Nanay. Ikalawa, kailangang malaman mo ito. Dahil kahit sino na magulang gustong makaiwas ang anak niya. Sa ano, Nay? Nalaman ng tatay mo na nakabilanggo pala ang tatay ng lalaking yun. Ano? Ayaw namin ng tatay mo na humalo sa ating pamilya ang may dugong kriminal. Ano? Yan ang sinabi ni nanay sa akin. Naku, ano naman yan na problema ninyo ni Mon? Kaya nagsisisi ako kung bakit tinanggap ko siya ang makakasira sa pangarap ko. Kausapin mo si Mon.
At itanong mo kung totoo at kung ano ang dahilan na nakapatay at nabilanggo. Oo, kausapin ko talaga. At ano ang desisyon mo sa gusto ng mga magulang mo na hiwalayan mo si Mon? Masyado akong naguguluhan, Eva. Sinabi ni nanay na huling semester ko na to kung hindi ko sila susundin. Bakit mo ba tinanggap si Mon? Yan na nga eh. Siya naman kasi ang gumawa ng problema. Girl, I need you. I need your love. Salamat at nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-usap. Marami akong gustong sabihin. May itatanong ako sa'yo. At sabihin mo sa akin ang totoo. Ano yan? Totoo ba na nakabilanggo ang tatay mo? Kanino mo nalaman yan? Sagutin mo muna ako. Huwag kang magtanong. Totoo. Pero ipinagtanggol niya lang ang sarili niya. Mabait si Itay. Pero, paano na? Mahal kita pero wala na akong magagawa. Ano ang ibig mong sabihin? Masakit ang kanilang kalooban sa nalaman nila na naglihim ka. Na hindi ko sinunod ang bilin nila tatay at nanay. Minda, Nadagdagan pa ang galit nila nung nalaman nila ang tungkol sa tatay mo. At gusto na nilang makipaghiwalay ako sa'yo. Mas lalo na hindi ka nila gusto dahil sa nalaman nila. ano? Mahal kita, Mon. Pero wala akong mga nagagawa. Ang sabi nila, kung hindi ako makipaghiwalay sa'yo, huling semester ko na to. At hindi na ako makapagpatuloy pa ng pag-aaral. Ano? Kasalanan ko rin naman. Dahil hindi ko sila sinunod. Sarili kong damdamin ang sinunod ko. Ang puso ko ang sinunod ko. Hindi ang isip ko. Hindi. Huwag mong gawin yan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung maghiwalay tayo. Ano pa? Ano ba itong dumating sa relasyon natin, Mon? Malaking problema yan, Pards. Nadamay na naman ang Itay mo. Kasalanan ko ba? Kung ganun man ang nangyari sa Itay? Hindi masama ang Itay ko. Oo, masasabi na hindi masama. Pero kasalanan man yan o hindi, ay nagkasala sa batas ng Diyos. At dahil dyan, ay ang dahilan nila para husgahan ako. At masama na rin akong anak. Dahilan din na hindi ako mahalin. Iba't iba ang kaisipan at damdamin ng bawat tao, Mon. Kasalanan ba namin ni Minda? Kung pareho kami ng nararamdaman? Kung nagmahalan kami? Karapatan namin yan. Kailangan na makaisip ka ng paraan. At pwede ninyong ipakita na naghiwalay na kayo. Pero kung ginawa nyo ang paraan na ilihim ang lahat, siguro wala kayong problema ngayon. Hindi pare-pareho ang damdamin at kaisipan ng tao, Minda. Pero maging matapang kayo ni Mon. Lakasan ninyo ang kalooban ninyo. Eva, Pwede naman na mag-cool off muna kayo ni Mon. Ang importante, nakikita kayo dito sa paaralan. Iwasan ninyo lagi na magkasama kayo. Baka may makakita sa inyo at iparating pa sa mga magulang ninyo. ewan ko.
Hindi mo lang alam. Baka may inutusan na magmanman sa inyo. Ang ibig sabihin, hindi sila nang titiwala sa akin? Posible yan. Dahil naglihim ka sa kanila. Sinasabi mo na wala kang nobyo. Pero natuklasan nila na nagsinungaling at naglihim ka sa kanila. Ano na ang gagawin ko ngayon? Mag-usap kayong mabuti ni Mon. Kailangan na gawin ninyo yan. Hindi bale, pag natapos kayo, ay hindi na kayo mahadlangan pa. Ano na ngayon ang gagawin ko? Magpursige ka sa iyong pag-aaral. Hindi pwede na maapektuhan ka sa iyong problema. Dahil may kasalanan kayong dalawa. Hindi ninyo naisipan na baka may makabuking sa inyo. Wala pa ba ang anak mo? Wala pa. Naku, lasing ka na naman. Baka magkasakit ka na niyan. Pabayaan mo lang ako. Hindi mawala ang sama ng loob ko sa ginawa ng magaling mong anak. Wala siyang sinunod na bilin natin. Ay, naku. Huwag ka sa Kaya, masig. pabayaan mo lang ako. At mas mabuti siguro na mamatay na ako. Para malaya na siyang gumawa ng gusto niya. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Pangarap. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leyte Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. For a long